Magandang hapon po muli sa bawat isa sa atin. Narito po muli tayo sa ating everyday live dito po sa Rema Pills. So, meron po tayong pinag-uusapan this week. Ang title po nito is Unlock Wisdom with Proverbs. At nung Monday po at kahapon Tuesday, ibinigay po sa atin ng mga pastor natin yung 4 po na unlock, sabi niya, wisdom with Proverbs, yung 4 na pointers po dito sa ating topic. So, yung number 1 po, sabi niya rito, listen before you speak. Yung number 2, choose friends wisely. Number 3, avoid the path of evil. Number 4 po is be slow to anger. So, narito po tayo ngayon sa number 5 na. So, ang number 5 po natin na pag-uusapan ngayon is yung guard your heart daily. Ayan po. So, pakisabi nga po sa katabi, guard your heart daily. At dito po mababasa natin, hindi po tayo lalayo. Tayo po ay nag-aaral sa libro po ng Proverbs. At maganda nga po na nabuksan natin tong Proverbs na to kasi alam niyo po, ang bawat isa sa atin, ang Diyos nagbibigay po ng wisdom. At ang Proverbs po, once na pinag-aralan natin, marami tayong matututunan. Dahil ang Proverbs ay binuo po ng mga iba't ibang tao na may karunungan na galing sa Panginoon. Amin po. Dito po sa number 5 natin, sabi niya dito, guard your heart daily. So, sa Proverbs chapter 4, verse 23 po, nandyan po nakalagay ang title po sa screen po natin. Makikita nyo po dyan para makasubaybay po kayo at makasunod. Dito po sa Proverbs o Kawikaan chapter 4 sa verse 23, basahin po natin. Ang sabi po dito, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang susing bukal ng buhay mong tinataglay. So sa English version po, ang sabi niya dito, guard your heart. Sabi niya, above all else, guard your heart. Amen po. Dahil alam niyo po na, bakit kaya sinabi ni Haring Solomon? Si Haring Solomon po ang sumulat nitong Proverbs chapter 4 po na ito. At inilagay niya dito, sabi niya dito na above all else, guard your heart. Dahil alam po niya na tayo po ay nasa sitwasyon ng buhay na ano po ba ang heart? Siyempre, lahat tayo, di ba po, may puso. At ang puso po natin ay mahalaga sa bawat isa sa atin. Dahil ito nga, sabi niya dito, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. So, sa English version nga po, makikita po natin yan na kung saan, sabi niya dito, yung wellspring of life, dito po nagmumula yung ating buhay. Ngayon, pag-aralan lang po natin kaunti, no? Meron po akong article na nabasa. Ang sabi niya po dito, ang heart po is, sabi niya dito, ito yung pinaka-core mo. Ibig sabihin, ito yung ikaw mismo. Basahin ko po, ang sabi niya dito, protecting the core of who you are. The heart, in this context, represent your inner self. Sabi niya dito, ito yung ikaw. Sabi niya, your will, your emotions, and your motivations. Dito po nakapaloob sa ating mga puso. Di ba may mga sign pa nga po tayo ng ganyan na parang heart. Pero mas malalim po doon. Sabi niya dito, yung puso po natin, ito po yung pinagmumulan ng ating buhay. At ang sabi niya po dito, protecting the core of who you are. Sabi niya, the heart in this context represent your inner self, your will, your emotion, and your motivation. So dito po, nakapaloob sa ating mga puso, yung ating mga ninanais. Sabi niya dito, yung ating mga emosyon, yung ating mga motibo. At ang sabi niya po dito, guarding your heart is about being intentional about what influences your inner world. So, kailangan po nating ingatan ang ating mga puso. Sabi niya, intentionally. Ibig sabihin ng intentionally, talagang iningatan mo ng, paano ba yung word na intentionally? Yung talagang sinikap mo na bantayan. Sabi niya dito, sa mga influences na pwede nating ma-absorb. Ngayon, meron po akong isi-share sa inyo kung bakit kailangan nating
bantayan ng ating mga puso. Sabi ko nga po kanina, meron po akong pinag-aaralan lately. Ano siya, maiksing article lang po siya na kung saan nagpapakita o mga inspirational na pagpapakita na bakit kailangan ba nating i-guard yung heart natin. Sabi niya po rito, your heart is the most important. Sabi niya, leadership tool, you have it. Ulitin ko po, your heart is the most important leadership tool. You have it. It is not your experience or knowledge or skills. Sabi niya, it is your heart that matters most of all. Ang puso po natin, hindi lang ito yung nalaman natin, hindi lang ito yung na-experience natin, kundi yung puso natin, ito ay kung sino tayo. Amen po. Kaya dapat po natin siyang bantayan. Ngayon may sinasabi pa po siya dito na yung pinaka-author po nito, sabi niya, meron siyang na-experience sa buhay nilang mag-asawa kung bakit niya nabuo yung parang short story na mag-i-inspire sa maraming tao. Kasi daw, nung silang mag-asawa ay nag-decide na mag-settle down, ibig sabihin, matagal po silang nagtrabaho sa isang kumpanya at nung nakaipon-ipon na sila, kahit papaano, nag-decide po sila na mag-settle down. Ibig sabihin, umalis ng trabaho at magsimula ng maliit na negosyo ng silang dalawa. So, ibig sabihin, hindi na sila namamasukan sa anumang kumpanya, kundi sila po ay nagsimula ng kanila na. Matagal nilang inipon, matagal nilang pinaghirapan yung pera na ipupuhunan nila doon sa negosyo na yun. At dumating yung time na meron po silang isang taong nakilala na itong tao po na to ay naging kasosyo nila sa negosyo na ito. So, itong investor din na ito na nakilala nila ay nakasama po nila sa negosyo. Pero later on, itong tao po na to ay niloko yung mag-asawa. At halos ang sabi po rito nung mister, buong laman ng bangko nila ay mawala, malugi ang kanilang mga sinimulan at pinag-ipunan sa panloloko nung tao na ito. Ngayon, alam niyo po, dumating yung time na gusto na nilang sumuko. Dumating yung time na sabi nga nung mister, yung misis niya wala nang lakas paanong magsimula ulit o mabuhay. Kahit siya, sabi niya, siya ang padre de pamilya, hindi siya pwedeng makitaan ng panghihina. Pero dumating yung time na nakita niya ang sitwasyon na parang wala na. Tapos sabi niya po dito, binitawan na niya, give up na siya, suko na siya. Pero later on, sabi niya, one night, bigla niyang na-realize na habang tumatanda silang mag-asawa, nagmamature po eh. Ibig sabihin, hindi lang yung edad yung tumatanda, kundi yung isip. Nagkaroon siya ng pag-iisip na ang buhay ay patuloy ang laban at hindi dapat mabilis sumuko. Ngayon, doon po na-develop sa kanya yung pangungusap ng Diyos na yung puso niya, pulutin niya ulit. Ibig sabihin, ibangon niya ulit. Bakit? Alam niyo po dito, sabi niya dito, talagang nawalan na sila ng pag-asa. Kaya nga po ang sabi niya dito, your heart is the most important. Sabi niya po dito, your heart that matters most of all. Na yung puso natin, kailangan po natin siyang pakabantayan. At ito po ang bilin, ang payo ng isa sa pinakamatalinong tao na nalikha sa henerasyon po natin. Ito po si Haring Solomon. Tapos sabi po nung mister na ito, sabi niya, kaya pala, nung nag-start po siyang mag-open ng Bible, alam niyo po, pumunta siya dito sa verse na to, na naligaw siya sa verse na to, at kinausap siya ng Panginoon. At ang sabi niya nga po dito, kaya pala, sinulat ni Haring Solomon, sabi niya, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of your life. Kasi sabi niya po dito, na yung buhay natin, sabi niya, your heart is extremely valuable. Na pag ang puso natin ay naapektuhan at hindi natin nabantayan, apektado po ang mga nakapaligid sa atin. Apektado ang mga pamilya, trabaho, ministry, at yung paligid natin. Sabi niya po rito, pag hindi natin ito naingatan ng mabuti, ito po yung magkukos para tayo po ay mag-collapse. Ibig sabihin, yung buhay natin ay mawalan ng
buhay, mawalan siya ng gana. Dito po meron po siyang senior, sabi niya nga po na your heart is extremely valuable. Ibig sabihin, sobrang halaga. Alam niyo po, di ba, pag meron tayong bagay na mahalagang mahalaga, sabi na natin yung halaga, mahalagang mahalaga, tas yung halaga po, di ba? Halimbawa na lang, mamahalin yung gamit. Todo ang ingat natin eh. An example niya nga po dun sa isang article niya na yung basura, inilalabas natin minsan kapag aalis tayo o oras na ng araw ng basura, hindi na natin yan binabantayan. Hindi na natin yan, kumbaga, kung gabi natin inilabas yung basura natin, hindi na natin yan parang pagpupuyatan pa na bantayan magdamag sa labas. Hindi. Hinahayaan na natin doon. Bakit? Sabi niya nga doon, worthless. Basura yun eh. Itatapon mo na yun. Pero sabi niya, yung puso mo, hindi ganun. Hindi siya basura. Kaya dapat siyang bantayan ng mabuti. Nakuha po natin? Kaya sabi niya po dito, ang puso po natin ay yung, sabi niya, yung essence of who you are, kung sino tayo. Dito tayo makikilala. Ito yung sabi niya, the core of your being. Nandito po sa loob ng puso natin yung ating mga pangarap, yung ating mga desire, yung ating passion. Nandito yan sa puso natin. At ito po yung heart po natin, ang gamit lang talaga nito. Sa buong pagkatao natin, yung heart natin, yung kumukonekta sa ating Panginoon. Amen po. At kumukonekta sa mga tao. So, mahalaga po ito. Kaya nga, paulit-ulit niyang sinasabi, kaya pala binanggit ni Haring Solomon, above all else, sabi niya, higit sa lahat, sabi niya, make it your top priority. Kung meron ka mang dapat ingatan, above all else, higit sa lahat, sabi niya, walang iba kundi yung puso po natin, yung ating mga heart. At ang sabi niya po dito, dahil yung heart po natin ang source ng everything. Sabi niya, your heart is the source of everything. Your heart is the source of everything. Kung ano yung meron tayo, kung ano yung mga bagay na ginagawa natin. Dahil kapag ito po ay hindi na maayos, malaki po ang impact nito sa buhay natin. Amen po. So, ayan po yung number 5 natin. Sabi niya, guard your heart. Before po ako pumunta sa number 6, nang ituloy ko lang. Sabi niya dito, your heart is under constant attack. Dapat po nating ingatan ang ating mga puso dahil ito po ay inaatake. Yes, inaatake po ito ng mga kaaway. Lalong-lalo na kilalang-kilala natin si Satanas na kung saan ang Diyos lagi niyang ino-oppose, lagi niyang kinakalaban. At sabi niya dito, lahat ng naka-align sa Diyos ay gusto niyang atakihin. At tayong mga may puso ng paglilingkod, tayong may mga puso na nagnanais sa Diyos. Alam niyo po, number 1 tayo sa listahan ng kaaway na gusto niyang atakihin. At ang unang niyang inaatake sa atin is yung heart natin. Kasi sabi niya, kumbaga, domino effect eh. Pag ang puso natin naapektuhan, maapektuhan ng lahat ng nakapaligid sa atin. Amen po. Kaya dapat po natin itong bantayan, dapat po natin itong ingatan. At sabi niya po dito, ito po, tayo po ay huwag natin kakalimutan na nasa combat zone. Sabi niya, war zone. Na ang dami pong pwedeng polluted na pwedeng pumasok sa mga puso natin. Nasa sa atin po ang binigay na responsibilidad, sabi niya, above all else, sabi niya, ang puso mo'y ingatan mong mabuti. Walang ibang mag-iingat, kundi ang bawat isa sa atin. Bantayan natin kung ano yung mga pinapapasok natin, bantayan natin kung ano yung mga ina-absorb natin sa mga puso po natin. Amen po. Ayan po yung number 5 natin. Ulitin ko po, sabi niya dito, unlock wisdom with Proverbs. Ang number 5 po natin is guard your heart daily. Maganda po, nagkakaroon tayo ng evaluation at nagkakaroon po tayo ng checking time sa bawat isa na, Lord, kamusta pa ba ang puso ko? Ano pa ba ang motibo ko? Amen po. Kasi sabi nga po dito, kung hahanap tayo ng mabubuting payo, puntahan natin ang Proverbs.
ito po ay payo mula sa Diyos. Hindi lang siya basta alam, kundi sabi niya, yung mga taong may karunungan ang nagsulat nito. Karunungan na mula sa ating Panginoon. Amen po. So, pang number 6 na po tayo. Sa number 6 po natin, andyan po sa screen, makikita niyo po yung title, Unlock Wisdom with Proverbs. Sabi niya, number 6, speak with gentle words. Ulitin ko po, sabi niya, speak with gentle words. Buksan po natin sa Proverbs chapter 15, sa verse 1. Sabi po dito, ang malumanay na sagot nakakapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Amen po. Ulitin po natin, sabi niya, sa English version po nito may nakalagay, sabi niya, a warm or a gentle word, sabi niya, turns away wrath. Nakakapawi po ito ng galit. Sabi niya, ang malumanay na sagot, nakakapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Bawat isa po sa atin, tayo po ay tumanggap sa ating Panginoon. At ang Espiritu po ng Diyos ay nasa atin. At kung pag-aaralan po natin ang Galatians, narito po ang mga prutas o fruit of the Spirit. Ngayon, kung i-check po natin ang Galatians chapter 5, before po tayo pumunta doon sa mga prutas, mababasa po natin yung gawa ng laman. At ito po yung ayaw ng Diyos. Sa kabila po nun, nagbigay siya ng dapat nating ugaliin, ng dapat nating kuhanin, gayahin, na karakter. At ang sabi niya po rito, ito po yung fruit of the Spirit. Alam po natin, di ba, na nasa, nabibilang ito sa siyam. At alam niyo po, kung iisa-isahin natin to, itong siyam po na to, dito nakapaloob yung love, joy, peace, kindness, ayan po, di ba? Doon po sa pinaka number 8, ang nakalagay po doon is gentleness. So, yung number 9 kasi is self-control. Ngayon, yung number 8 na prutas, yung gentleness. At alam niyo po, kung i-check natin na ang gentleness po ay isang character na regalo ng banal na spirito sa bawat isa sa atin. Ito ay isang prutas. Ibig sabihin, ito po ay binigay sa atin na suotin natin bilang character. Tularan natin. Wala tayong ibang dapat tularan kundi si Kristo sa pagiging gentle. Dito po sa Galatians, sabi nga po roon, isinulat po ito ni Apostol Pablo para po pangaralan ang mga taga-Galatia na kung meron man tayong dapat tularan, kung meron man tayong dapat gayahin o imitate, sabi niya dito, yung ugali ni Kristo para mapatunayan na tayo po ay mga Kristiyano. At part po ng bunga na ito is yung pagiging gentle. Amen po. Ang sabi niya po dito, gentleness is the ability to discern when to use a gentle word is a valuable gift of the Spirit. Sabi niya po, especially in tense moments when unkind words or manners are the typical first response. The Christian who responds, sabi niya, with gentleness is a true reflection of Jesus. So, magagamit po natin to at mapapatunayan natin, makikita natin yung ating, yung pagkakaroon natin ng gentleness. Sabi niya dito, sa mga intense na moment, sabi niya, kapag dumating na yung mga panahon na nagkaroon na ng mga unkind words, yung mga hindi tamang manners, sabi niya dito, dapat ang typical na respond ng mga taong kumikilala kay Jesus, mga taong isinasabuhay si Jesus, tinutularan si Jesus, sabi niya, dapat lalabas yung pagiging gentle pa rin. Amin po. Kaya nga po sabi ko kanina, kung meron man tayong dapat tingnan, tingalain at tularan, iduluhin sa karakter na ito, walang iba kundi ating Panginoong Jesus. Sa Matthew 11 po, sa Matthew 11 verse 29, may kita po natin doon yung nakalagay na sabi niya doon, hali kayo, sabi niya, kayong lahat ng napapagalat na bibigat ng sa inyong pasanin. Sabi niya, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sa 28 po yan. Ituloy po natin yung verse 29 na ang sabi niya doon, pag-aralan ninyo ako.
ako ay maamo. Ibig sabihin, nandun yung pagiging gentle. Yung character ni Jesus, pinapakita niya. Sabi niya, pag-aralan mo ko. Tularan mo ako, gayahin mo ako. Sabi niya dito, ang isang ini-introduce ni Jesus, ang isa niyang ang ina-advertise na tularan natin siya, sabi niya dito is yung pagiging gentle character niya. Amen po. Kasi sabi niya nga po, ang malumanay na sagot nakakapawi ng galit. Ngunit ang tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Hindi po tayo nawawala. Sabi ko nga, nandito tayo sa title natin na Unlock Wisdom. Ang taong may wisdom, marunong siyang mamili, salain ang bawat sasalitain. Marunong siyang magkontrol. Marunong siyang magpakita ng kaamuhan. Yun ang taong may wisdom. Ayon po sa Biblia. Sabi niya, ang advice ng Proverbs para magkaroon ka ng wisdom, ito ang dapat mong ipakita. Na sa mga panahon na nagkakagulo na, may masasakit na salita na, yung mga, sabi niya yung manners na hindi tama, paano ka mag-respond? Paano mo i-approach yung ganon? Alam niyo po ang sabi ng Proverbs, malumanay lang, maamo lang, gentle lang. Amen po. Kasi ang sabi niya, nakakapawi ng galit. Ibig sabihin, magkakaroon ng kaayusan. Pero sabi niya, yung tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. At ang Diyos po ang nagturo sa atin bilang peacemaker. Ibig sabihin, ang Diyos ay nagturo sa atin ng malumanay, maamong buhay. Ito po ang sinasabi ni Jesus. Kaya sabi niya, pag-aralan ninyo ako, maamo ako. So, ayan po yung number 6 natin. Sabi niya po rito, speak with gentle words. Sikapin po nating piliin at salaing mabuti. Sabi niya dito, ang ating mga sasabihin. Dahil para sa Diyos, ang taong may karunungan is pinag-iisipan niyang mabuti kung ano ang kanyang mga sasalitain. Amen po. So, yun lamang po ang masashare ko na ang bawat isa po sa atin ay may natutunan ngayong hapon na ito. Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa pagtuturo mo sa amin. Tunay nga, O Diyos, na ang bawat isa sa amin ay may mga tinutuwid ka. At salamat, Panginoon, dahil, Lord, nariyan ka para ayusin kami sa ikakaganda pa namin, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na ang mga payo na ito, ang nais na wisdom mo, Panginoon, na magkaroon kami, is mula sa iyong kawikaan, mula sa iyong mga lingkod, Panginoon, na binigyan ng talino para sa buhay na ito. Lord, hayaan mo na magamit namin ito sa araw-araw ng buhay namin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Itinataas po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. God bless po sa bawat isa sa atin at mag-iingat po tayong lahat.